Hello! Hi Hello, everyone! welcome to another Episode. episode of our podcast. This is our 7th Uy, 7th episode. Daddy, episode. Ano ba title ng congrats! podcast natin, Mami? Behind the Sparkle. Ano ang pag-uusapan natin ngayon, Ma'am? For today's topic, Topic. when love and leadership collide. Collide. Sa mga couplepreneurs na katulad Mhm. natin, minsan napaghahalo talaga yung family sa pagbi-business, Oh. yung love and leadership. Minsan hindi mo maiiwasan na Na? parang asawa ko pa ba yung kausap ko o Oh, boss boy ko ko? na. Ay! O driver ko na. Hoy! PA. Kayo din ba, umaabot rin ba sa time na sobrang dami ng iniisip at sobrang daming kailangan tapusin, nakakalimutan niyo na, ay asawa Ay, ko nga asawa ko pala pa 'to. pala yun. Pero naisip ko lang yung kagandahan, yung beauty na yung ang partner mo ay ang asawa mo. Yes. Kasi hinding-hindi talaga mawawala yung love. Pero paano ka Yes. nga naman ba magiging isang mabuting leader habang kapartner mo yung asawa mo? Yes. Kasi 'di ba sa marriage, Mami, 'di ba yung asawa mo, partner kayo sa buhay. Especially pag partner pa kayo sa business. So, nandyan yung magde-decide kayo tungkol sa buhay nyo, sa business nyo. May responsibilities, may mga bagay kayong kailangan pagdesisyonan. So, dyan pumapasok how you're gonna value or how you gonna respect your spouse. Parang pag mali yung desisyon ng asawa mo, paano mo siya mako-correct nang hindi mo siya nasasaktan? Or pag meron siyang sinasabing suggestion or parang meron siyang gustong gawin and against ka, how you gonna balance na hindi mo siya ma-o-offend? Ano ba? Paano ba? Paano ba nangyayari sa'tin? Dito ko lang po sa podcast tatanungin kung paano ba ang tingin sa'kin ng asawa ko bilang isang leader at bilang isang wife. Oo. Sabihin ko na sa kanila yung totoo. Sige, ito na yun. Si Arnie kasi, Lagyan mo ng ano. walang filter 'to. Si Arnie kasi ano siya, very strong personality siya. Talaga? Oo, very strong. Very strong yung personality ni Arnie. Hindi So, nahahalata yan. si Arnie kasi very strong yung personality niya, Oo. guys. Before pa kami magkakilala, gano'n na siya. Yun na siya, yun talaga siya, gano'n siya ginawa ni Lord. And habang nakikilala ko siya, habang magkasama kami, gano'n talaga siya. Ano ba So, yung parang ganun meron siyang talaga? sinabi, yun. So, pag meron siyang gustong gawin, yun. Whether meron kang sasabihin or you're gonna say something against dun sa sasabihin niya, there are times or most of the time, masa-silence ka. Kasi hindi niya masyadong i-value yung sasabihin mo. Ito before. Before. Hindi niya masyadong i-value yung sasabihin mo. Papakinggan ka niya, pero nandun siya sa, sige papakinggan kita, pero mas gusto ko pa rin sundin kung ano yung nasa isip ko. Kasi yun yung tama. Ang dami ko rin beses na nasasaktan ako kasi parang hindi na-value yung opinion ko. Hindi na-value yung stand ko as her partner. Para bang, sige, ikaw na lang ba lagi masusunod? Paano yung suggestion ko? Bakit mo pa ako tinanong? Di sige, ikaw na lang masunod. Pero syempre, hindi ko Ito more on sinasabi sa sa'yo yun. business, more on sa business side Oo, to. pero Yung syempre hindi naalala ko yun sinasabi Oo. sa'yo. Why? Because I respect you and I love you. And that's how I balance. Kaya for me, hindi nagko-collide, hindi tayo nag-aaway tungkol doon sa leadership mo and sa love. Kasi masyado yung leadership mo na minsan nawawala yung love. So ang ginagawa ko, dahil masyado yung leadership mo and ayoko naman siyang salubungin ng tension or ayokong higitan yung leadership mo, ako na lang yung nagpapakumbaba, ako na lang yung nag-iintindi, pinapalitan ko na lang siya ng love para hindi tayo mag-clash. Kasi pagka masyado kang strong, tas hindi ako nagpapatalo, dun magko-collide. Isa din sa mga tips or isa din sa mga advice ko sa mga couple na pag ganyan yung situation nyo or pag ganyan yung personality ng spouse nyo, you learn how to reciprocate it with love. Parang dahil mas mahal mo siya, parang dahil mas nangingibabaw yung pagmamahal mo sa kanya, sige, kainin mo yung pride mo. Sige, kainin mo yung ego mo. Kasi at the end of the day, ang pinaka-importante dito is your marriage. At the end of the day, ang kailangan mong protektahan dito is yung asawa mo, yung spouse mo. It doesn't matter naman kung manalo ka dun sa argument or mapakinggan ka ng asawa mo. What does matter is nawin mo yung relationship ninyo. And yun yung laging ginagawa ko, Mami, sa atin. Kahit hindi pa tayo mag-asawa, Ako, kahit mag-boyfriend, girlfriend pa lang tayo. That's how I balance. Lagi ako yung, okay, sige. Pero syempre, at the back of my mind,
I'm praying and hoping na, Lord, hindi ko siya mabago. Na Lord, hindi ko siya kayang i-instillan ng mga bagay na gusto ko. Because that's how you created Arnie. Pero I know, you're gonna make her realize na soon, na hindi dapat ganun. Na dapat Okay. nakikinig ka din. Oo. Okay, Ayan. ako naman. Ikaw naman, Okay, nakinig. okay. Para makarelate din yung mga Mga, husband or wives na okay, ganito rin yung personality. okay, okay. Ang nakita ko kasi noon. Nung time kasi na yon, siguro dahil masyadong marami on my plate yung demand ng Arnie Ross sa Kahit before pa, business. sa business, sa restaurant pa natin. Before kasi Before pa. ako rin yung endorser, ako yung nagpo-promote, ganyan. So parang malaki yung responsibility ko Responsibility. rin. Tapos parang ang dami-dami kong iniisip na parang buhol-buhol na siya. Kaya Okay. lagi akong, ganun mo ako nakilala na strong personality. Yes. Kasi gusto ko lahat ma-solve. Gusto mo lahat magawa ng maayos. Gusto ko lahat magawa ng maayos. Kaya pag merong nangyayaring hindi maganda, naiinis ako agad sa'yo. Mhm. Kasi ikaw yung nasisisi ko, naaalala ko. Kasi sabi ko sa'yo, gawin na to agad, ganyan. Na-realize ko yung mga mali ko noon sa dati nating negosyo. Na ganun ako, makipag-usap sa'yo na Mag-handle. parang hindi kita pinagkakatiwalaan sa mga suggestions mo. Kasi di ba pinagsasabay ko yan yung tapings, yung negosyo natin. So sa parang sabay-sabay, wala na akong masyadong panahon maghintayan pa ng desisyon. Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kasi kami ni Daddy, nandun ako sa, dapat ako palagi. Boyfriend ko pa lang kasi siya, talagang medyo ako, strong yung personality ko na Ikaw dapat lang. ako masusunod. Ganun kasi yung pamantayan ko na dapat ganito ang buhay. Dapat babae pala yung masusunod. Kasi nga, sa family ko rin kasi, yung mom ko po ay isang policewoman. Very strong din ng personality ko niya. Hindi ko rin alam na nadadala ko rin na parang laging si mama yung nasusunod. So ako, lumaki ako na ganun. Which is, naramdaman ko and na-realize ko din, mali talaga. And Pero mami, kailan ko lang yun na-realize nung Oo. nagpakasal na Oo. tayo, no? And alam mo, mami, masakit yun. Mm. Whenever I am not heard, ang sakit nun. Whenever I'm not valued, ang sakit. Especially lalaki, di ba? Lalaki tapos set aside ka. Nakakaano ng pride yun, ng ego ng lalaki yun. Parang manliliit ka. Pero ako, ang ginawa ko, dinisregard ko yung feelings ko na ganun. Whenever there are times na nararamdaman ko na nabibelittle ako, dinidisregard ko yung feelings ko kasi nangingibabaw naman yung pagmamahal ko sa'yo nun. Kasi ayoko tayong maghiwalay. That's how I value our relationship and how I value you. Hanggang kaya kong mag-adjust, mag-a-adjust ako. Pero, syempre, may extent lang kung hanggang saan ko siya kayang tiisin. Pero hindi ko siya sinasabi sa'yo, di ba? Hindi siya nag-open Minsan, noon. hindi ko sa'yo sinabi na, Mami, pakinggan mo naman ako or nasasaktan ako, di ba? Hindi ko siya sinasabi sa'yo directly. Kasi ganun yung personality ko. So, I choose na sa akin na lang and then, pinagpe-pray ko na lang na, Lord, tulungan mo ako makapag-adjust dito sa partner ko. Kasi I love my partner and I don't want to lose her because of the personality na meron kami na magkaiba. So, kung ganun yung nararamdaman mo before, paano siya nabago ngayon? Sa totoo lang, nabago siya when Arnie started to attend church. When Arnie started to get to know more Jesus Christ. I'm not being too much preachy, pero yun talaga yung naging sagot eh. Maybe our turning point doon is, hinambol niya kaming dalawa by giving us the hardest situation na naranasan namin. So, by having that situation, ang dami naming realizations, ang dami naming natutunan sa buhay, and we started to empty out ourselves. Yung pride namin, nawala. Yung pagiging authoritative namin. As in talaga nawala lahat, material things and everything about us nawala. Minsan pala, yun pala yung way ni Lord para matuto ka talaga sa buhay. Kasi masyado tayong magaling minsan. So, yun yung way ni Lord para palitan lahat ng mga dapat palitan sa'yo. And yun talaga, nakatulong talaga yung situation na yun. Kasi simula nun dun ka slowly nagbago. Hindi lang dun sa personality mo. Pero yung Arnie talaga, nagbago talaga yung Arnie. The way you handle anger, the way you treat people, the way you treat your spouse, di ba?
And ngayon, I can say na ang laki na nung pagbabago. Doon na nag-start lahat na nare-realize ko na I have to respect my husband, I have to submit myself as his wife, and I have to respect his decisions also. Tapos natutunan ko rin po sa mga ina-attenda naming seminar sa church na kailangan talaga mong pakinggan yung asawa mo. As a man talaga, yung leadership nasa lalaki. Yun, Pero oo. it doesn't apply naman sa lahat ng family. It doesn't apply naman sa lahat ng couple na lalaki talaga yung magli-lead. Our nature as a man, leadership ng family, 'di ba? Pero what if the man is weak? 'Di ba? What if the man is weak and the woman is stronger? Paano yung ganong situation, 'di ba? And that's how you figure out paano nyo ma-sustain or paano nyo ma-unite yung marriage nyo kung ganun yung setup nyo, 'di ba? Na parang weak nga si man. Hindi naman siya lagi, pero kung weak yung lalaki, diyan papasok yung grace ni Lord para makapag-lead ka ng family, 'di ba? Nung umaattend ako sa church, nararamdaman ko na talagang medyo naging weak nga ako na wife. Dumating ako sa point na yung devotions ko was all about being a wife kasi I really want to improve myself as a wife, as a person din. Marami ako natutunan na mali pala na ako lang dapat lagi masusunod, mali pala na feeling ko Disney princess ako na asawa ko lang dapat lahat kikilos. When reading God's word, maraming magiging eye-opener. Hindi lang sa pagiging asawa, kundi sa pagiging tao habang meron pa tayong buhay dito sa mundo. So at the end of the day, talagang you have to choose love, di ba? You have to choose to be kind dun sa asawa mo, di ba? Then meron tayong conversation no na you open up na ganito, mami. Ako naman, i-open ko rin na ganito, daddy. Then we will pray together para ma-solve din. So, yun rin kasi nagbago sa atin ngayon. Na ibang-iba noon. Nung hindi pa tayo parehas Christian. To all couplepreneurs na nanonood, hindi lang porket Christian ka, kaya ka na save. Hindi. It's not about the religion. It's not about saan ka ba nag-church. It's about your relationship to God. Yun lang. Dun lang tayo nagkakaiba. When I say, Christian na ako, kaya ako nagbago, it just means na may relationship na ako kay Lord, kaya ako nagbago. It doesn't matter kung I go to Catholic Church, I go to ibang religion na church. Ang importante, yung puso mo. Tsaka dun mo natagpuan si Lord. Kaya ako sa mga couplepreneurs na nakikinig sa atin, ako gusto ko mag-advise dun sa mga lalaki. Kasi syempre on my standpoint. So as much as you can, that you can understand your wife, intindihin nyo. As much as you can, na mag-adjust doon sa partner ninyo, gawin ninyo. Kailangan natin ipakita sa kanila na we're choosing love over the conflicts and everything. Kasi at the end of the day, hindi natin nahayaang masira yung family because of the conflicts of the business, di ba? Okay. Siguro, naging effective siya kasi ganun yung ginawa ko. But I don't know about them. Pero yun yung ma-advise ko sa kanya. As much as they can na makapag-adjust, intindihin yung partner, choose love over the conflicts. Narinig niyo naman sa asawa. Miski ako nagulat ako dito, kaharap ko siya. He's been very transparent about the pain na tiniis niya kasi mahal niya ako at hinintay niya akong magbago kasi gusto niyang ako na talaga yung papakasalan niya. Kasi naisip ko lang no, kung sumuko ka nung time na hindi pa tayo kasal pero nagnegosyo tayo, di walang tayo ngayon. Wala. No? Pipiliin niyo talaga yung bawat Pipiliin isa. niya talaga. Yes. Binigyan ako ni Lord ng enough understanding, enough love. Kasi mahirap talaga po akong intindihin dati. Let's be compassionate din when it comes to showing love, showing respect, dahil tao lang din sila. Kasi dati feeling ko talaga, okay, gawin mo lahat, papahirapan kita. Ganun talaga yung ano ko. Hindi. May ganun tayo girls, diba? Na parang, okay, Parang nililigawan teleserye. ako nito. So, okay, do everything to win me. Kasi alam natin To yung win you. deserve natin. Kung mag-quit na yung lalaki. Oo, Ano hindi ka tayo para sa isa't isa. Huwag nyo hayaang mag-quit yung lalaki. Kung mahal mo naman, no? Paano kung yung lalaki, hanggang dun lang yung patience niya, di ba? Yun nga. Di hindi Tapos, sila para sa isa't. pahabol-habol ka. Kaya nga sinasabi ko, we're really meant to be. So, there will be a turning point in your life na you'll forget all the yabang in yourself, All the pride in yourself. Iya-humble ka rin talaga ni Lord. I hope it can inspire you as couplepreneurs. Mahirap talaga pagsabayin ang love at ang negosyo. Sa mga husbands or sa mga lalaki na if there are moments in your life na parang gusto mo na mag-quit kasi sobrang feeling mo parang helpless na or wala nang chance yung partner mo magbago, huwag kang mawala ng pag-asa.
tuloy mo lang yung pag-intindi doon sa spouse mo. I know, tutulungan ka ni Lord para mabago yung spouse mo or yung partner mo, which is Yes. ganun yung ginawa ni Lord sa akin. Parang dahil hindi ko na kaya, I just let go and let God. Lord, hindi ko na siya mabago, ikaw na lang po. Hindi ko alam kung kailan siya mababago, but I trust on your time. Alam mo, Daddy, natutuwa ako sa'yo kasi nakahanap ka ng Yes! nakahanap natin ka lahat ng dito. pagsusumbungan. Oo. Kasi he knows, maiintindihan ko siya ngayon. He knows na hindi magagalit si Mommy. Gusto niya lang ilabas. Pero I'm Yes. happy kasi Meron pa ba tayong time? Marami pa ako ikikwento eh. makakagaan ang loob niya yan. So sa mga nanonood, thank bakit? you. Thank you. Meron pa. Thank you for Pa yung mga watching. stories ko, ang dami ko. Nung nag-ano tayo, sinaraduhan mo ang pinto. Next Tapos di episode. mo ako nireplyan. Next episode. Next na. Nagganon tayo sa kalsada. Tinulak mo ako sa kalsada. Naghabulan tayo ng kotse. Sige. Bago mo pa gusto mo, i-expose lahat. gusto mo Hindi. pang makarinig ng Bago more pa stories? ma-expose Sige. lahat, abangan nyo na lang po yung mga next topics pa natin, yung Sige, mga sige. next na i-reveal sa akin ng Agad natin asawa to, ko. next na agad. Baka mamaya ako rin biglang may i-reveal sa'yo. Uy, puro ikaw to eh. So thank you for Thank you, watching this everyone. episode. And sana, kung meron kayong friend or family na parang makaka-relate sa pinag-uusapan namin dito, I hope you can share this podcast to them. And I hope this can help by Yes. sharing our story po. And thank you for watching and for supporting our podcast. It's our 7th Yes, episode thank you. already. And we're happy. We're happy to Yes. share our stories. And if you have suggestions kung ano yung mga topics na gusto naming i-discuss, so kung kaya naman natin i-discuss, di Opo, ba? yes, do it. yes, Let's yes. do it. Thank you. Thank you, for everyone. See you on our next episode. See you!